Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So tong video na to, random topics lang to. About pa rin to sa self-improvement tsaka sa black pill, which is truth. So, napansin ko nga is sa sarili ko lang is parang tumangkad nga ako ng 1 inch. Consistent siya, hindi lang yung fluctuating na matangkad ka lang sa umaga tsaka sa hapon. Kasi minsan nangyayari yun eh. Kasi napansin ko is yung ka-flat ko dito 172 daw siya. Sin 172 yung height niya. Tapos mas matangkad na ako sa kanya ngayon. So, 'di ba 173 ang 5'8". Tapos tiningnan ko rin sa YouTube yung mga comparison or difference ng 1 inch. Malaki pala yung difference ng 1 inch na height increase. Yung 5'7" tsaka 5'8". Kasi si Zac Efron 5'8" eh. Meron ako nakitang picture nun na 5'8" si Zac Efron. Tapos si Dave Franco is 5'7". Ang laki pala ng difference pagka ng 1 inch. Meron din TikToker na Pilipino. Nagbabasketball silang dalawang magkapatid. 5'9" yung bunso niyang kapatid. Tapos siya 5'8", yung panganay. Usually, gano'n naman yung dynamic eh. Kung sino yung bunso, siya yung pinakamatangkad talaga. So, posible pala na tumangkad ka. Actually, tinesting ko lang yung stretching nga ng pampatangkad na makikita mo sa mga YouTube. Tapos, consistency lang. Tapos, tinaasan ko yung calorie intake ko. Lalo na yung gatas. Kasi yun lang naman na matitira ko na hindi ako mabubusog talaga ng todo eh. Kasi ayoko naman kumain talaga ng yung talagang kanin at ulam. So, gatas kasi may protina na rin yan tsaka calcium. So, yun yung tinitira ko sa trabaho kasi libre. Tapos napansin ko rin is parang pumapayat ako. Tapos yung timbang ko same pa rin, 61.5. Ibig sabihin legit nga na tumangkad ako. Tapos nakita ko rin yung katawan ko medyo lumapad din siya. So, yun yung ko. Pero yung shoes size ko same pa rin eh. Size 9 pa rin talaga yung sapatos ko eh. Alam ko yung shoe size, hindi naman gano'n yun maapektuhan eh. Kasi, kapatid ko 5'5" lang yung kuya ko eh. Shoe size niya is size 9. Tatay ko 5'10" eh. Shoe size niya is size 9 lang din. Ako, 5'7" ako dati. Shoe size ko, size 9. 9 din. So, hindi basihan din yung shoe size talaga eh. Tingin ko yung long bone lang talaga yan eh. Yun sa leg talaga tsaka sa spine. Yun yung nagdi-determine ng height talaga. Which is kayang i-stretch tsaka sa exercise tsaka nutrition. Tapos yung nagti-tiptoe, ganyan. Yun yung mga exercises, stretches. Napansin ko talaga tumangkad talaga ako noon. Tapos yung 5'9" ko ng mga katrabaho, onti na lang difference. Meron din akong ka-flat dito ng babae na tingin ko 5'9" siya eh. Onti na lang din difference. So expected ko by December, may possibility na maging 5'9" ako or 5'10". Medyo suspicious siya or hindi ka maniniwala once na may experience mo mismo yung bump up ng 1 inch. Kasi talagang laki talaga ng difference eh. Pati yung, ang binabasihan ko dun sa mga katrabaho ko yung eye level. Dati talaga, yung mga 5'7" is talagang pareho kami ng eye level. Ngayon, ang laki talaga ng difference kahit 1 inch. Kaya nga medyo nakakagulat din talaga na obserbahan ko lang lately na Pero isa lang nakapansin nun dito, yung isa kong ka-flat na lalaki nga. Sabi tumangkad daw ako ng onte. Kaya kasi kwento ko eh, napansin niya rin talaga. Tsaka kung tumingin siya medyo pataas na ng onte. Kasi 5'7" siya, 'di ba? So ako 5'8" na. So yun yung napansin ko. So, totoo pala yung nutrition, exercise. Tsaka kahit pala na 38 ka na, may chance pa rin na tumangkad ka ng
2 to 3 inches. Alam ko hanggang 3 lang yung max eh. Kaya realistic din ako na kung papalarin, may posibilidad na maging 5'10 ako. Pero, ang realistic sa akin is hanggang 5'9 lang. 2 inch bump lang talaga. 2 inches bump. So, set aside na natin yung height na yan. Pinapatunayan ko lang talaga yan na pwede ka pa talagang tumangkad kahit anong age mo. Kasi nakikita ko na yan sa mga comment, merong 50, 60 na ganun. Pero 70, duda na ako niyan. Hanggang 60 lang siguro pwede pa. So, syempre, hindi naman tayo delusion. Realistic pa rin tayo. Hanggang 60 lang yung sinasabi ko. Kasi 60 years old, may nakikita ako na maganda pa rin yung katawan yan, lalo yung mga nag-exercise. So, set aside na natin yan. So, ang next na topic naman is about sa pagiging bachelor. Napansin ko, lalo na ngayon, 38 na ako. Tsaka marami na rin pala talagang lalaki rin talaga na nagigising na rin sa katotohanan dahil sa hirap nga ng buhay. Tsaka meron namang mga internet na rin, 'di ba? Information age. Is mas pipiliin na lang talaga ng karamihang lalaki na maging single na lang at mag-focus na lang talaga sa grind. Survival na lang talaga, which is yung main purpose talaga ng buhay. Dahil sa katawan natin, 'di ba, need mag-survive, 'di ba? Tsaka laging negatibo. So, maraming lalaki na rin talaga naba-blackpill dahil sa socio-economic status tsaka sa real life din talaga hindi nakaka-receive ng mga admiration at validation sa babae. Tsaka online na rin, sa online pa rin, nagtatry yung mga lalaki, puro rejection, malamang maba-blackpill yan. Kahit yung sa dating app pa lang eh, kung wala ka na ma-match gaano, is maba-blackpill ka rin. Tapos sa totoong buhay rin naman, hindi ka nakaka-receive ng validation or admiration sa babae or kahit friendliness or yung mismong babae nag-approach sa'yo. Hindi naman lahat ng approach is gusto ka na talaga ng babae. Ibig sabihin lang nun is palagay lang sila yung loob ng babae dahil may respect siya sa'yo dahil sa genetic mo, which is yung appearance nga, di ba? Dahil sa blackpill, everything is judged by its appearance. Dahil, yun nga, perception based tong reality na to eh. Ang mahalaga lang dito is material lang talaga. Kaya nga ang hypergamy ng babae is yan din yung criteria ng lipunan, 'di ba? So mahalaga lang talaga is yung material. Perception lang talaga kung ano yung appealing sa mata ng tao. Ganon. Tsaka yun, yung pera din kasi yun yung syempre pag marami kang pera, marami kang pagkain ng mga na mabibili, tsaka masisecure yung survival mo, tsaka mas marami ka ring pang cope. Tapos sa alpha fox naman tsaka alpha seed side is para yung genetic mag-proceed sa next generation. Yun lang naman yung para mapasa. Kasi ang looks kasi is determinant yan ng health para sa healthy, viable offspring na susunod na generation. Kaya ganun mamili ang lalaki at babae. Babae lang talaga may advantage kasi sila picker eh. Kasi sila yung may kapasidad na mabuntis. Tsaka sila yung talaga, nanganganak. So talagang sila talaga picker. Sila talagang nature. Kaya marami talagang lalaki talaga is magko-compete dahil nga lalo na yung mga gusto mag-reproduce ng lalaki, which is tawag ko dyan is blue pill pa rin talaga yan, carnal base, which is hindi mo maiiwasan yan. Para lang maiwasan mo yan is para lang talaga maiwasan mo yan is talagang ma-reach mo lang talaga yung enlightenment para meron ka ng pure mind tsaka pure heart. Tsaka wala ka na ganong mga mind chatter, emotional attachment, tsaka yung mga desires, which is galing yan sa program ng realidad na to. Which is program lahat ng living organism na mag-survive at mag-procreate.
So, dun ka lang magiging tunay na malaya. Sabi nila, pera, pera, paramihin mo pera mo, magiging malaya ka. Siguro, magiging malaya ka kung marami kang pera dahil marami kang mabibili. Pero, ang kalayaan kasi is mentalidad yan eh. Kung meron ka pa ring emotional bondage, which is attachment, which is yun yung magpaparusa sa'yo, which is yung up and down roller coaster emotion, sadness, happiness, mga ganyan, is hindi ka pa rin talaga malaya. Tapos yung utak mo, 1,000 yan per minuto 1,000 thoughts. Sa enlightened mind, wala na yan. Pure yan. Chronological lang. Yun sinasabi ko, di ba? Moment by moment lang talaga yung iniisip ng enlightened mind. Which is, ito. Kaya ako na-share tong knowledge na to kasi ganun nga lang din yung utak ko eh. Moment by moment lang talaga siya. Tsaka nasi-simplify mo yung thoughts, yung iniisip mo. Tsaka nagiging simple ang mga bagay-bagay kasi walang resistance. Yan nga yung sinasabi ni SQS. Gagawin mo na lang talaga yung mga magagawa mo dito, which is mag-survive. May kinalaman sa survival. The rest is fate na. By fate na. Tapos hayaan mo na lang yung fate. So, kaya dadami na rin talaga yung mga bachelor dahil sa socio-economic factor tsaka sa information age, which is alam na ng mga lalaki na ginagawa na lang talaga silang ATM or security ng babae, tsaka nice guy finish last nga, di ba, pagkupas na sila or may epiphany face na or single mother na. Tsaka tingin na rin naman ng mga lalaki sa babae is for ano na lang talaga sexual pleasure na lang talaga. Pera na lang talaga yung mga ibang lalaki talaga na gusto talaga mag-procreate, which is nandun pa rin talaga sa blue pill mindset. Hindi pa nila na-transcend yung mentality. Alam mo paano ma-transcend yung mentality na yan is mag-pro ka na lang. Paramihin mo yung pera mo. Paramihin mo yung body count mo through pro. Actually, iba black pill ka rin ng pagpo-pro eh. Kasi pag nagpo-pro ka, syempre tataas yung body count mo. So, yung confidence mo tataas din yan. Tapos, ang mangyayari dyan is nakakausap mo rin yung babae dyan. Iba black pill ka rin ng babae. So, ang mangyayari niyan is talagang magbabago pananaw mo na parang yun lang din talaga mabibigay ng babae. Dati at certain age mo lang yan ma-realize, lalo na yung mga player. Tsaka yung mga player din, di ba, dahil sila pinipili ng babae is naba-blackpill din talaga sila na hindi talaga worth it makipagrelasyon talaga. Siguro, okay lang yung makipagrelasyon ka for companionship, pero wag ka mag-anak or magpakasal para may advantage ka pa rin talaga. Para any time of the day na magbago man ng isip ng isa sa inyo is talagang mabilis kumawala. Tsaka walang responsibilidad, 'di ba? Tsaka walang legal documents na magbabind sa inyo para hadlangan kayo sa mga bawat gusto nyong gawin, which is yung sa marriage nga, 'di ba? Kasi legal documents yan na pwedeng hadlangan yung nyo, yung mga future choices nyo, 'di ba? Kaya yun yung mas magandang gawin, wag mag-anak. Yung anak kasi kukuha ng oras yan eh. Actually, life force mo talaga kukunin yan, yung anak eh. Kasi parang i-invest mo yung oras mo dyan, pera. Kasi yan yung pagkakala mo, reincarnation mo. Which is totoo naman talaga. Dahil kadugo mo yun eh. Pero hindi siya worth it talaga. Maganda talaga. Invest mo na lang yung spirit mo sa non-physical. Huwag kang matouch dito sa realidad na to dahil lahat dito ay panandalian lang din talaga. Tsaka may katapusan. So, syempre pagka nalaman mo na ang buhay ay survival at procreation lang. Tsaka lahat may katapusan, lahat nagbabago. Depende na lang sa life stages is talagang
Mas maganda pa rin talaga single na lang din talaga. Ang maganda nga, paramihin mo na lang talaga pera mo, tas mag-pro. Along the way, meron ka naman din mamimit na babae rin din talaga. Hindi ko dinidisprove yun. Babae na same kayo ng mindset na ayaw mag-anak tsaka magpamilya. Which is nauuso na rin yan ngayon. Marami na rin babae na ganyan. Na ano, pag nag-click kayo sa mindset na ganun, is okay lang din yun. Kasi parang tawag dun is free-spirited. Kaya, yun siguro na predict na natin, date pro mangyayari, dadami yung mga pagpo-prostitute dahil sa hirap ng buhay. Mga babae rin is mawawala na rin ng gana sa relasyon din. Kasi nagtatrabaho naman na sila eh. Hindi na rin din kailangan ng lalaki. Tapos mostly din naman lalaki, minimum wage earner, walang kapasidad mag-provide. Tapos, lahat din naman ng lalaki gusto SEX lang din. So, ganun pa rin. Wala na rin talagang bago eh. Dati pa talaga rin nangyayari yan kahit panahon pa na ninuno natin. Naging malala lang talaga yan ngayon dahil sa social media age, dahil sa dami ng option ng babae. Pero ganun pa rin, 'di ba sa Morgan Stanley study, 50% ng babae 25 above by 2030 is single at hindi sinabi yung childless eh. Baka kasama na yung mga single mother doon, magiging single. Kasi as time pass by is nagiging individualistic na rin talaga yung tao. Nagigising na rin sa katotohanan na ang pagpapamilya at anak is social construct lang din talaga yan. At scam. Bakit scam? Uubusin kasi oras mo niyan eh. Lalo na yung pag-anak. Tapos sa relasyon din naman is babae lang talaga may advantage dyan kasi terms and condition niya yung masusunod. Terms and condition ng babae. Kaya nga sa black pill tsaka sa red pill, 'di ba? Sinasabi nila pag nasa relasyon ka sa babae is beta condition 'yan. Kasi terms and condition niya yung masusunod. Kahit naman yung 11 or FWB, terms and condition pa rin ng babae masusunod. Kasi hindi ka naman niya papahitin kung hindi ka above sa looks eh. Ganun din sa beta backside, hindi ka naman niya gagawin ka relasyon kung wala kang napoprovide sa kanya na servitude side or financial security na sinasabi ko, 'di ba? So, ang relasyon talaga sa babae is sila lang talaga ang may advantage dahil sila ang picker, mother nature. Ganun talaga yung word, ang realidad na to. Kung nga sa red pill, sabi nila, lipunan yung gynocentric. Ako hindi. Sa black pill, existence talaga eh. Kasi hindi lang naman sa tao yan na-apply eh. Pati sa animal kingdom, ganun din talaga eh. Pinipili lang talaga ng mga babae na living creature is talagang yung lalaki na superior yung genetic. Tsaka yung may kapasidad na makapag-provide. Ibig sabihin protector, 'di ba? Kasi nga sa animal kingdom, survival is the fittest, 'di ba? Strong will live and the weak will die. So ngayon, dahil sa social construct na lipunan, ganun din naman talaga. Nahati lang sa dalawa rin, sa alpha seed tsaka beta needs, alpha fox, beta box. Pero ang end goal is ganun pa rin talaga. The strong will live and the weak shall die. Natural law yan. Hindi, kasi yun nga eh, flawed talaga to existence eh. Dahil ang isang living organism is namamatay. So need niya talagang mag-survive at mag-procreate. Yun lang talaga. Actually, kung hindi naman mamamatay yung tao, tingin mo ba magpo-procreate ba tayo? Tsaka tanggalin yung pleasure na orgasm. Tingin mo magpo-procreate ba tayo? Hindi. Tsaka kung hindi tayo mamamatay, malamang hindi na tayo kikilos, di ba?
hihiga-higa na lang tayo. Kung hindi rin tayo nakabind sa pagkain, kasi bandage yan eh, yung pagkain na yan eh. Kasi kakain ka talaga para mabuhay. Parang force play nga talaga yan. So, kung hindi ka mamamatay, syempre hindi, mas maganda, wag na lang din kumain, di ba? Yun yung kasi yung ano eh. Pero matatap mo yung ganyan, yung 0 point nga, which is yung state lang siya na sinasabi ko. State ng kawalan. Pero yun pa nga rin, dahil nakaban ka pa rin sa katawan, kakain at kakain ka pa rin. Tsaka need mo magtrabaho, kumilos. Kahit naman di ka magtrabaho, ganun din, magdi-depreciate katawan. Tong katawan talaga is destined talaga to na maghirap eh. Kahit yung pag-exercise, pahirap din sa katawan yun eh. Pero may benefit siya. Kasi nga, bibigyan ka ng energy, papakapalin yung buto mo, papagandahin yung circulation mo. Pero yun nga, maghihirap ka talaga. Ang hirap-hirap kaya mag-exercise, nakakatamad. Kaya nga ako, hindi ako nagbubuhat ng ano eh, ng mabibigat eh, 5 kilograms lang. Siguro bibila ako ng mga 10 kilogram para pang isolation lang or 15. Pero yung more than ganun, hindi na kailangan. Function lang naman kailangan ko, hindi ko kailangan mag-bulk talaga. Ibig sabihin, bawat kilos ko is para may purpose lang talaga. For longevity lang talaga, tsaka health. Ma-retain yung strength. Kasi yung pagbubuhat ng ano, ng super bigat is bulking yung ano eh. Hindi mo naman goal talaga na maging super lakas eh, dahil nasa lipunan ka eh. Meron namang pulis dyan, meron namang panaksak, meron namang baril. Hindi mo kailangan makapagbunong braso. For functionality lang talaga yan, longevity tsaka health. Yan lang naman main purpose ng exercise. Hindi ko sinasabi yung gusto talaga na goal talaga na gumanda katawan or mag-bulk. Wala na talaga tayong pakialam doon kung yun yung goal nila. Yung gusto talaga nila magpalaki ng katawan is go. Yung gawin nyo lang gusto nyo gawin. Lahat din naman dito, cope lang din eh. So, gawin mo na lang yung gusto mong gawin. Ayun, kwentuhan ko na lang kayo sa sideway tayo. Kasi di ba meron ako mga naka-ons na katrabaho. Nagpapahit pa rin naman talaga siya sa akin. Pero, yung isa ko pang katrabaho yung Korean. Dinirect ko, sinabihan ko na crush ko siya. Tapos, hindi lang yun siya yung sinabihan ko na crush ko. Tapos, syempre naglagay din ako ng mga 4 pang babae na sinabi ko na crush ko sa mga dinamihan ko talaga yung crush ko, which is totoo naman talaga. Marami akong crush. Dahil enlightened mind ako, wala akong nararamdaman na ashamed tsaka yung mga ano. So sinabi ko yan, syempre weirdo sa kanila yan, di ba? Sasabihin mo ng direkta na ganun, tapos poker yung face mo. Tapos napansin ko nahihiya na siya. Tapos one time, lumalapit pa rin naman siya pero nahihiya. Gagawin ko talaga to nung magiging passive to sa akin. Kasi nga, yung mga ganyang tao, ano na yan eh, binibigay na yung clue sa'yo na gusto ka talaga kasi nahihiya eh. Pero na lang talaga kung matimbang yung beta box provider niya na boyfriend. Kasi hindi niya pinapahit yun eh. Kasi 'di ba sa Korea, 'di ba? Traditional pa rin talaga sila. Parang gusto nila boyfriend, girlfriend bago mag-SEX or SEX before marriage. Kaya ako dedirektahin ko yan pagka nagkaroon ako ng opportunity. Kasi parang gagawin ko take it or leave it. Kasi at certain point rin naman talaga ng ano, ng age mo. Certain point ng age mo tsaka body count is talagang tingin mo sa lahat ng babae na lang talaga is for sexual pleasure na lang din talaga eh. Hindi na nga mahalaga sa iyo yung itsura, katagalan eh. Although gusto ko siya pero hindi ako magsisimp or magiging thirsty dahil tingin ko talaga sa kanila is body count lang din talaga for pleasure lang din talaga. Tsaka hindi ako makikipagrelasyon doon kahit maganda pa yun. Ganon din yun sa mga katrabaho ko na crush ko. Hindi rin ako makikipagrelasyon sa kanila kasi hindi yan
Hindi yan naka-align sa goal ko eh, na yung goal to death na sinasabi ko. Kahit sabi mo maganda pa yan, kung hindi naka-align sa goal mo, is wala rin talagang kwenta. Ganon din naman yung babae. At certain age, past 25, tingin na nila sa lahat ng lalaki is pera na lang talaga. Although, na-attract pa rin talaga sila dun sa gusto talaga nilang lalaki, which is yung may superior genetics. Siguro makikipag-ons yan. Pero yung long-term relationship, hindi pipiliin ng babae yan. Pipiliin ng babae, may pera talaga. Kaya nga sinasabi ko yung pogi na manage like fine wine, beta box yan. Hindi mo pipiliin yan kung walang pera yan. Parang ako, makakahit ba ako ng 22 kung wala akong status? Syempre hindi, di ba? Ano yan? Tanga babae, hindi sila tanga, no? Syempre, plus factor na rin yung profession mo tsaka status mo. Which is yun din yung habol. Di ba? At certain age nga, di ba? Parang sa lalaki rin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pumera kayo at paramihin nyo yung body count nyo through pro. Para mamulat talaga yung mata nyo na yun lang din talaga ma-offer ng babae, which is SEX lang din talaga. Kung gano'n lang, magbayad ka na lang 1,000, wala ka pa sakit sa ulo, di ba? Babae, gano'n naman din inaasam nila. Hindi sila makikipagrelasyon kung walang financial security, di ba? Marami rin ang problema lang sa babae is maraming mapoprostrate sa kanila eh. Kasi nga, meron tayong mga lalaki na nagsisinungaling, di ba? Papangakuan sila ng relasyon, yung pala SEX lang din habol. So, frustration din sa kanila yan. Kaya nga, parang nangyayari is ayaw na nila pumatol sa mga average looking tsaka mga pangit kahit pa na may pera yan. Kasi false hope yung binibigay. Kaya nga makikipag-ons na lang yan sa mga pogi din talaga in the near future. Hindi na bobo yung babae. Kala na baka nga ma-zero na yung average looking tsaka pangit eh. Kasi alam, gas-gas na talaga yan. Wala nang game. Alam na ng babae yan. Lahat ng lalaki, SEX lang habol. So yung iba, ginagamit yung flex nila, status nila. Tsaka sinabi ko na sa inyo yan dati, nababasa ng babae yung personality mo through. Dahil lang sa appearance mo, di ba? Tsaka yung sa vibe. Malakas sila bumasa nun eh, nung vibration mo. Yung sa vibe. Which is yun yung aura na nilalabas mo, di ba? Kasi may friction yan eh. Di ba? Interdependent nga tayo. So, pagka nakaramdam ka ng syempre animal tayo. Instinct yan, gut instinct. Alam mo talaga yung reason kung bakit. Ano yung main reason nung lalaki man yan or babae na nag-approach sa'yo. Alam mo talaga yan kahit sabihin mo lalaki ka pa eh. Meron lang talaga mga lalaki talaga na mataas lang talaga yung soya sa sistema. Which is yung mga effeminate nga beta male. Tsaka heavily brainwash dahil sa mga napapanood. Pero hindi eh. Tingin ko talaga genetic yan eh. Yung pagiging ganyan. Hindi ko talaga pinaniniwalaan yung brainwashing talaga. Kasi kinukumpara ko yan sa sarili ko. Nanonood din naman ako ng Twilight dati. Hindi naman ako ganun eh. Hindi naman ako nagkaroon ng 190s talaga eh. Kasi may multiple option ako eh. Ito challenge ko ah. Lahat ng lalaki magkaroon ng multiple option. Tingin mo ba magkakaroon ng 190s yung mga yan? Tsaka magkukumit na magpapakasal. Kung lahat ng lalaki nakakahit ng multiple option, may magpapakasal pa kayang lalaki? Tsaka may magbe-beta box provider? Wala. Kaya nga sinabi ko sa inyo, huwag kayong tanga. Pumera kayo at mag-pro na lang. Paramihin nyo yung body count nyo para magkaroon kayo ng post-nut clarity. Kasi nangyayari din sa mga beta male na wala talagang option or yung mga average looking tsaka pangit. Which is yung mga naniniwala ng genuine desire, mga ganon, yung mga gusto nila ganon. Totoo rin naman yan, pero
Totoo rin naman yung ganyan, kaso nabibili talaga yung Pepe. Yan yung paniniwala ko, nabibili talaga yan eh, dahil may mga nagpo-pro eh. Lalo na sa Pilipinas, sa hirap ng buhay, di ba? Marami pa rin talagang babae talaga ng mga 18 to 25 na magbebenta talaga ng laman. Which is, i-take nyo yung advantage, pumera talaga kayo. Yung ibang mga tanga, punong-puno na yung soya yung katawan. Sasabihin, tsaka yung genetic nila inferior. Sasabihin nila, itong ina, ayoko na magtrabaho. Ayoko na magtrabaho kasi wala nagkakagusto sa aking babae. May survival side. Yung tanga-tanga naniwala sa ganun. May survival side tayo na na sinasabi, di ba? Hindi kawawa. Walang pangkain, gutom. Wala pang pambayad ng pro. Di bali na solo ka. Di bali na solo ka basta may pagkain ka. Tsaka meron ka matitiran kaysa naman yung solo ka na nga tapos sabay gutom ka pa. Kaya mas maganda talaga pumera na lang talaga. Tsaka mas maganda yung ganun is selfish ka na lang talaga. Isipin mo na lang sarili mong kapakanan. Minsan nga nandun yung peace eh. May peace of mind ka, wala kang alalahanin. Minsan nga yung mga katrabaho ko naiinggit sa akin na ganun eh. Kasi ako lang mag-isa eh. Curious sila. Actually, hindi ko naman talaga kailangan ng karelasyon dahil gusto ko lang talaga mag-exercise, kumain, magpa-araw, tapos makinig ng music, ganun. Mabibigay lang talaga ng babae. Sexual pleasure lang. Tsaka, nakukuha ko naman yan. Meron pa rin naman talaga magbabato sa akin yan. Kahit pa sabihin mo maging 50 ako eh. Kung wala man, may pera naman ako eh. Magbabayad na lang ako. Kaya sinasabi ko sa inyo, pumera na lang kayo talaga. Tsaka mag-pro na lang kayo. Kasi yung mga ganyan na mentalidad na sasabihin, ayoko na magtrabaho kasi wala naman nagkakagusto sa aking babae. Gutom maabuti mo niyan. Tapos binibase mo yung survival mo dahil sa validation ng babae. Kaya nga mas maganda talaga yung game talaga ng pagpo-pro. Is talagang kakaroon ka ng post-nut clarity. Meron nga ibang mga lalaki, unang relasyon, pinakasalan na agad eh. Yan yung mga tinatawag nating mga one blow job away, di ba? Maraming red pill na ganyan, di ba? Red pill sila, ganyan, pinapakalat. Tapos chinupa lang ng babae, tangina nagbago na isip, nagpakasal na eh. Dami mga red pill na nagpakasal eh, di ba? Dahil hinabol nila yung genetic line nila tsaka yung age pill na tinatawag natin. Sa black pill, wala kang pakialam sa age pill tsaka sa genetic line. Ina, hindi na bago yan. Dami nang gumagawa niyan. Bilyon-bilyon na yung gumagawa niyan. Genetic line na yan. Hindi na bago yan. Kaya nga nandito tong channel na to. Kahit mamamatay man ako, yung channel ng Black Pill Filipino, kauna-unahan yan dyan sa Pilipinas. Yung wisdom na yan, eternal yan. Kaya kayo mga nakatikim ng Black Pill, hindi na kayo babalik sa mentalidad ng Blue Pill tsaka Red Pill. Dadalhin nyo yan habang buhay kayo. Actually, magiging successful pa kayo, lalo na pagka in-achieve nyo yung enlightenment na sinasabi ko, which is yun yung talagang main goal lang natin dito. Mag-survive, tsaka yung pangalawang goal, bago ka man mamatay, ma-achieve mo yung enlightenment para magkaroon ka ng taste ng nirvana. Malasahan mo yung 0 point. Yun yung ultimate na serenity, inner peace, inner joy. Walang material things na makakapalit sa'yo niyan. Yung enlightenment na sinasabi ko na yan, di ba? So, paano? Mga black pill boyos, ang gawin nyo na lang, pumera na lang kayo at mag-pro. Paramihin nyo na lang yung body count nyo sa pagpupro. Tapos selfish kayo, tangina. Kakain ka ng steak everyday, tapos gatas. Tangina, hindi ba motivation yan? Tapos nag-exercise ka, magaganda yung gamit mo na pambuhat.
Dati galon-galon lang yung binubuhat ko. Ngayon, may 5 kg na ako. Bibili ako ng 15 kg. Tangina talaga. Pang-isolate ko yun. Nakaka-addict, promise magbuhat. Tapos makikita mo pa, tumatangkad ka, di ba? Tangina. Magugulat kayo, December, 5'10" na ako. Tapos, ang laki na ng katawan ko. So, paano? Yun lang siguro. Peace.